Labas ang Pentagon ng 15 na mga video at paglalarawan ng kamakailang mga pagkakataon ng tinatawag nitong cursive and risky operational behavior ng People's Liberation Army ng China, laban sa sasakyang panghimpapawid ng US. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Mabigat talaga yung mabigat ngayon yung kinakaharap nitong mga leaders natin ng ating Armed Forces of the Philippines. Mga utol, siyempre partikular ang ating Pangulo. Napakabigat ng hinaharap ng ating Pangulo dahil sa threat na ginagawa sa atin ng China, di ba? Habang tayo'y umiiwas sa digmaan, patuloy naman tayong pinoprovoke nitong mga Chekwa na to. Mga utol, mabalikan muna natin yung etong report natin na to, yung B-52 bomber ng Amerika at ng near collision nito with Chinese fighter jets, no? Eto'y mula sa The New York Times, mga utol, no? Ayan, no? Chinese jet flies within 10 feet of US bomber, Pentagon says, okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Grabe tong next featured video natin, topic mga utol, dahil para na talagang hinahamon na china-challenge siya talaga ng China ang United States of America dahil dito mga utol, actual footage, B-52 bomber ng Amerika muntik ng banggain ng Chinese fighter jets. Mamaya titingnan din natin yung report dito at legitimacy nito mga utol. Ito'y mula kay Aerial TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin. Alamin na natin to para hindi na tumagal. Actual footage siya, no? At napakaraming report dito tungkol dito sa nangyari na to, mga utol, ha? Sa South China Sea po ito nangyari. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Bomber ng Amerika dinikitan ng fighter jets ng China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang Chinese fighter jet ang muntik nang bumangga sa isang American B-52 bomber sa South China Sea sa isang intercept, gabi noong Martes, ayon sa US Indo-Pacific Command. Grabe, dikit na dikit talaga, Ang piloto ng China ay nagpakita ng mahinang airmanship sa kanyang J-11 jet, na lumilipad sa loob lamang ng 10 feet ng B-52 bomber na may hindi makontrol na labis na bilis, na naglalagay sa parehong mga eroplano sa panganib ng pagbangga. Ayon sa mga opisyal ng US, ang pagharang ng PRC o People's Republic of China ay isinagawa sa gabi, na may limitadong visibility, sa paraang salungat sa internasyonal na mga tuntunin at pamantayan sa kaligtasan ng himpapawid. Sabi ng isang pahayag mula sa Indo-Pacific Command, sila ay nag-aalala na ang piloto na ito ay hindi alam kung gaano siya kalapit na maging sanhi ng isang banggaan, dagdag pa ng command. Ayon sa Indo-Pacific Command, ang muntikan na banggaan noong Martes ay ang pinakabago sa mga kaso na higit 180 na hindi ligtas, hindi propesyonal, at iba pang mga pag-uugali na naglalayong makahadlang sa kakayahan ng Estados Unidos at iba pang mga bansa na ligtas na magsagawa ng mga operasyon, mula pa noong 2021, noong nakaraang linggo. Sa totoo lang mga utol, talagang ginagawa na nila yan, no? Hindi lang yan yung una, ha? Hindi lamang yan ang una. At palagay ko, hindi ito yung magiging huli. Yung mga dangerous maneuvers nila na ginagawa. Isipin mo, 10 feet, no? Ano yan? Mga aeroplano o jet. Okay? So, ang laki ng posibilidad na magkabanggaan considering the fact na gabi nila ginawa. So iba na yung provocation na ginagawa ng China, no? Pag nagpalipad sa himpapawid, susundan nila at gagawin nila yung mga bagay na yan, okay? Mamaya i-check natin yung mga report tungkol dito, hindi lang isa. Kasi napakarami, namili lang ako ng isa, pero napakarami po ng report tungkol dito, mga utol. Tuloy muna natin, ha?
Labas ang Pentagon ng 15 na mga video at paglalarawan ng kamakailang mga pagkakataon ng tinatawag nitong cursive and risky operational behavior ng People's Liberation Army ng China, laban sa sasakyang panghimpapawid ng US. Grabe. Sa balitang Pilipinas naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Biyernes sa mga bagong na-promote na general ng Armed Forces of the Philippines na dapat handa silang ipagtanggol ang bansa. Myriad challenges that lie ahead. Let us all take pause and be reminded that coupled with these promotions are greater responsibilities and duties. These will strain and test the mettle of your character, integrity, loyalty, and professionalism in the fulfillment of your sacred duty of protecting and defending our people and our nation. I, along with the nation, expect all of you to perform your duty with strength of character and utmost integrity, loyalty, and professionalism, qualities fundamental and core to the service as officers in our nation's armed services. I place emphasis on this at the outset, in light of the continuing changes and emerging developments in our nation's evolving security landscape. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges that we now face. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. Mabigat talaga yung mabigat ngayon yung kinakaharap nitong mga leaders natin ng ating Armed Forces of the Philippines. Mga utol, siyempre partikular ang ating Pangulo. Napakabigat ng hinaharap ng ating Pangulo dahil sa threat na ginagawa sa atin ng China, di ba? Habang tayo'y umiiwas sa digmaan, patuloy naman tayong pinoprovoke nitong mga Chekwa na to. Mga utol, mabalikan muna natin yung etong report natin na to, yung B-52 bomber ng Amerika at ng near collision nito with Chinese fighter jets, no? Eto'y mula sa The New York Times, mga utol, no? Ayan, no? Chinese jet flies within 10 feet of US bomber, Pentagon says, okay? The fighter jet neared a B-52 during a maneuver over the South China Sea on Tuesday night. The US military said China had no immediate response. At malamang kapag nag-response itong China, sasabihin na naman nilang tama sila. Palagi yan. Ayan mga utol yung video, nakita na natin yung mismong actual footage nito na galing mismo sa Pentagon. Okay, basahin lang natin ng konti. A Chinese fighter jet came within 10 feet of a US Air Force B-52 bomber over the South China Sea this week in a nighttime maneuver that nearly caused a collision, the United States military said on Thursday. The pilot of the J-11 jet that drew close to the B-52 in international airspace on Tuesday night flew in an unsafe and unprofessional manner and with uncontrolled excessive speed, the US Indo-Pacific Command said in a statement. So unsafe na talaga, unprofessional at uncontrolled yung speed na ginawa ng China. Pero malinaw na provokasyon yan. China-challenge na nila yung Amerika dyan sa navigation o doon sa airspace ng South China Sea kasi nga palagi naman sinasabi na ng China na no, hindi kayo dapat umiikot dito dahil itong teritoryo na ito ay pag-aari namin. Pero malinaw po yung navigation o yung ruta ng United States ay palaging nasa tamang lugar. Ang wala sa tama dito itong China. Pero malamang pag naglabas ito ng statement, palalabasin nila na mali itong United States, okay? O yung flight route ng B-52 bomber, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Tuloy lang natin ng konti, no? The statement and video were released on the same day that China Foreign Minister Wang Yi arrived in the United States for meeting with US officials, including Secretary of State Antony Blinken and Jake Sullivan, the President Biden's national security advisor, and the time of tension between the two countries over national security, economic competition, and other issues. So nandun pala si Wang Yi, no, para makakandak ng pagpupulong. Pero bakit sila gumawa ng ganitong hakbang? Yun ang tanong. It's also not conducive in a regional peace stability, she added, speaking of a regular news briefing in Beijing
China will continue to take resolute measures to safeguard national sovereignty and security and territorial integrity. Grabe, no? Wala na akong masabi sa kanila, no? Talagang nakikipaglaban na sila o baka ito'y mauwi na sa kung ano pa mang digmaan. Napakahaba po, hindi na natin babasahin. Pinakita lang natin yung legitimacy nung pangyayari na ito. Okay mga utol? So malinaw na malinaw yan na nangyari po yan sa South China Sea nung Tuesday night. Okay, na hinarang talaga at muntik na magkabanggaan ang isang Chinese fighter jet at a B-52 bomber ng Amerika. Okay, at ang may mali po rito, ayon lang sa video, di ba? China dahil sila'y lumalapit. Okay? At malamang nga, yung statement nito ay pabaliktaran na naman ang statement ng China. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. While it is noteworthy that we see positive and encouraging developments in terms of our internal security situation, there remains much to be done. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Salang malinaw dyan mga utol ha. Ang presidente natin ay may nag-stand, firm yung stand niya laban sa ginagawa ng China. At yun ay inaatas niya sa ating Department of National Defense at sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. At kaya pwede natin panghawakan ang sinasabi niya na hindi tayo papayag na maagawan kahit 1 pulgada ng ating teritoryo. Ngunit ito'y ginagawa niya sa paraan na hindi hahantong sa digmaan dahil umiiwas po tayo sa digmaan. Malinaw pong sinasabi yan ng ating gobyerno. Pero ang tanong ko at ang tanong ng bayan, paano kung hindi na tayo makaiwas? Anong mangyayari? 'Di ba mga utol? So pa-comment na lang ang inyong opinion. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga report tungkol dito sa nasabing collision na ito. Near collision, no? Napakadami niyan mga utol. Chinese fighter jet controls on fronts US B-52. So napakarami niya, no? Harass, Chinese fighter pilot harass. Sobrang dami, no? So sa madalit sabi, nangyari talaga ito nung Tuesday night. Anyway mga utol, ano kaya ang magiging kalalabasan nito? Anong magiging aksyon ng US at ano ang statement na ilalabas ng China? Yan ang ating aabangan mga utol. Pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Aerial TV. Hanggang dun lang muna. Huwag nyo kalimutan mag-comment. Maraming salamat sa inyo sa walang sawa niyo pagsuporta. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.